G, kahit anong mangyari, ay wag na wag mong hahayaan na sirain ng kahit anong bagay, pangyayari, sitwasyon at lalo na ng tao ang umaga mo. Dahil yung oras na iyan ay ang kadalasan na nagdidikta ng magiging mood mo sa buong araw mo. Okay? Kung masisira ang tanghali mo, ang hapon mo, o kahit na pati pa ang gabi mo, then okay lang yun kahit paano. Well, kung pwedeng iwasan, mas mabuti kung iiwasan mo pa rin. Pero kung hindi na maiiwasan at nangyari na rin naman na o mangyayari din naman, then kahit paano, okay lang yun o pwede nating hayaan na mangyari yun kahit paano. Pero yung umaga mo, yun ang dapat na iniingatan mo na masira sa araw mo na ito. Dahil again, yan ang isa sa pinaka-importanting oras ng araw mo. Dahil nga, kakagising mo pa lang at hindi pa alam ng utak mo sa mga moment na iyan kung anong klaseng mood o anong klaseng vibe o anong klaseng approach ang gagawin mo sa araw na ito. So kung sa umaga pa lang ay negatibo na kaagad ang naramdaman mo at negatibo na kaagad yung mindset mo o yung sitwasyon mo, then ang pwedeng mangyari niyan sa buong araw mo ay ang magiging resulta ay panay negatibo hanggang sa mag-fail ka sa mga task mo, sa goal mo, o baka makagawa ka pa ng mga bagay na hindi maganda sa labas ng bahay o sa trabaho o sa eskwelahan ninyo. Dahil nga, sira ang umaga mo. Isipin mo, umaga pa lang nakikipag-away ka na. Umaga pa lang mainit na kaagad ang ulo mo. O umaga pa lang busit ka na kaagad sa isang bagay na nangyayari sa bahay ninyo. So, anong pwedeng mangyari ngayon, di ba? Pwedeng dalhin mo yung pag-iisip o yung nararamdaman mo na yon sa araw mo na ito, o sa buong araw mo, sa trabaho mo, o sa bagay na gagawin mo. Kasi nga, yun yung unang pakiramdam o sitwasyon na nagkaroon ka. Kaya hanggat maaari, iwasan mo na masira yung araw mo. But of course, lahat ng bagay ay pwedeng mangyari. Pwede pa rin mangyari na masira pa rin talaga ang araw mo. Okay? Natin maiwasan lahat ng oras na pwedeng mangyari ito. Okay? Posible talaga. Pero sa mga moment na hindi pa ito nangyayari, i-prevent mo. Pero meron pa rin naman tayong cure dyan. Pwede pa rin naman nating habulin yan o pwede pa rin naman mag-iba yung pakiramdam mo kung sakaling nasira na yung araw mo. Like for example, sa umaga, bigla kang may nakabungguan sa kalsada o bigla kang may, sabihin nating, may nakaalitan sa pila, di ba? Then, ang pwede mong gawin ay pagkatapos mong makaramdam ng ganyang klaseng pakiramdam o makadanas ng ganyang klaseng karanasan, ay maghanap o gumawa ka ng mga bagay o mag-experience ka ng mga bagay na kabaligtaran nung dinanas mo kanina. Okay, so kung nabuisit ka kanina, then kumain ka naman ng masarap ngayon. Okay, so kung may nakasagutan ka kanina o may nang-away sa'yo kanina sa kalsada, din ang gawin mo, yung katabi mong babae sa loob ng kotse mo, ipaano mo sa kanya yung ano mo. Okay? Dahil nga, gaya ng sabi ko kanina, ang kailangan mo ay yung kabaligtaran ng kung ano man, yung naramdaman mo o dinanas mo na hindi maganda kanina. Okay? So, kung kanina, bad trip ka, din dapat this time, good trip na. Okay? Good shit na yung kukunin mo ngayon, yung madadanas mo ngayon. Okay? Dahil nga kanina, nakaranas ka ng negatibo. So, para maibalik natin sa magandang takbo yung araw mo, din ang bagay na dapat na ginagawa mo ay naghahanap ka ng mga bagay na kabaligtaran ng bagay na dinanas mo na nagbigay sa iyo ng pakiramdam na negatibo. Okay? At itong mga bagay na ito ay yung mga bagay na positibo. Katulad na lang ng pagkain na masarap o pagpapakain ng masarap. Okay? Actually, marami naman yan. At alam natin pareho kung ano yung mga tinutukoy ko. You can go to the gym, pwede ka mag-box kung medyo mainit yung ulo mo, di ba? Boxing mo muna. O kaya sabihin natin, pwedeng manood ka ng entertaining or mga funny na video
Basta gumawa ka ng mga bagay na pwedeng mag-divert ng utak mo mula dun sa negatibong karanasan na yon patungo naman sa positibong karanasan. Okay, tandaan nyo, kaya tayo malungkot ay dahil hindi tayo masaya. So, para sumaya ka, kailangan gumawa ka ng mga bagay o dumanas ka ng mga bagay na masaya. Kumbaga, dapat tinutulungan mo yung sarili mo na mag-release ng dopamine. O sabihin natin para mabago nga yung nararamdaman niya na sa totoo lang may kasalanan ka rin naman. Dahil nga, ikaw ang pwedeng mag-prevent na mangyari yung bagay na iyon. But because you failed na i-prevent yung bagay na iyon, ito na ngayon. Di ba? Nagkaroon ka na ng negative na impact mula dun sa bagay na hindi mo naiwasan. So kung hindi mo maiwasan yon, then ang gawin mo naman ngayon ay solusyonan o baguhin mo na yung naging effect nito sa'yo. So, look for the cure, which is actually diverting your feelings and yung mind mo sa bagay na kabaligtaran nitong, itong dinanas mo nga na ito. So, kung negatibo kanina, may nagpainit ng ulo mo, o ay aga-aga, sinisigawan ka na ng boss mo, then pagkatapos noon, ang gawin mo ay maghanap ka ng bagay na dadivert o ibang pakiramdam o yung kabaligtaran na pakiramdam nung dinanas mo doon. So, kung na-bad trip ka doon, maghanap ka ng good trip. Okay? So, kung binungangaan ka ng boss mo, okay, then ipabunganga mo rin ito sa babae mo. And, yeah, I know you know what I'm talking about. If you know, you know. Okay? So, yeah, ganun lang, Maji. Okay? So, mag-ingat kayo sa ano na yan, sa bagay na yan, o ingatan ninyo ang bagay na ito na masira o sabihin nating maapektuhan ka. Dahil again, ang umaga mo ay ang pinaka-importanting oras ng araw mo o ng buhay mo. Okay? Dahil tanda mo, dyan ka nga nagbe-breakfast, dyan ka nag-coffee, o sabihin nating sa oras ka na yan nag-re-reboot o sabihin nating nag-gather ng sarili mo o inaayos mo yung sarili mo dahil nga galing ka sa pagtulog o sa sa panaginip mo, di ba? Kumbaga, galing ka sa pagkahimbing, sa pagtulog mo. So, yung utak mo, yan? Kumbaga, napahinga yan, nablangko yan, di ba? So, walang laman ngayon yan paggising mo. Depende na lang kung ano yung panaginip, masaya o hindi maganda. Pwedeng yun din na magdikta ng umaga mo. Pero, maliit na bagay lang yun. Kumpara dun sa kung ano yung pwede mong maranasan. Well, sa umaga, para maiwasan mo yan, pwedeng lumayo ka dun sa mga pwedeng makasira ng araw mo, o kaya sabihin natin, pwedeng gumawa ka rin ng mga bagay na magpapasaya sa'yo. So, umaga pa lang. Umaga, gumawa ka ng mga routine mo. Pwedeng mag-meditate ka, pwedeng sabihin natin, mag-workout ka sa umaga pa lang. Katulad ng ginagawa ko, madaling araw pa lang, nag-workout na ako, di ba? So, nagagawa nun na hulmahin o sabihin natin, bigyan ako ng idea kung anong klaseng pakiramdam yung dapat kong maramdaman ngayon. Okay? So, dahil I felt good o I feel good still dun sa workout na ginawa ko. So, ang angas ng araw ko, ang yabang ko, di ba? Kasi galing ako ng gym O kaya galing ba ng gym mo? Di ba? Ganun yung pakiramdam ko. Kumbaga, buo yung confidence ko, ang taas ng confidence ko kasi nga may nagawa ko isang bagay na hindi ko nakikita na kayang gawin ng karamihan sa ganung klaseng oras. Di ba? So, diniktahan ko yung utak ko kung anong klaseng pakiramdam o paniniwala ang dapat magkaroon ako sa mga oras na iyon. Okay? So, kung gusto mo naman na maging masaya ka dahil magaan ang pakiramdam mo, din pwede kang kumain na masarap o kaya manood ng nakakatawang pelikula o video, di ba? Para magawa mo na mabigyan yung sarili mo ng ganong klaseng pakiramdam. Okay? Which is yung, yung kabaligtaran nung pwede mong danasin na hindi maganda. Kung gusto maging magaan yung pakiramdam mo, maging masarap yung yung feeling mo, o maging positibo yung araw mo, look for mga ganong klaseng mga bagay. Okay? Like for example, gusto mo ma-motivate, di ba? Panoorin nyo ako, o manood kayo ng mga motivational video, makinig kayo sa mga magagandang lyrics na kanta, di ba? So, yeah, kumbaga, huwag mong hayaan na blanco lang yung utak mo tapos pumunta ka sa isang lugar o mapunta ka sa isang sitwasyon na kung saan ang pwedeng pumasok doon sa blankong papel na yon ay mga negatibong pangyayari o pakiramdam. Kasi nga, sa morning, blanco ka pa niyan. Okay? Wala ka pang talaga, kumbaga, path o hindi ka pa maayos, di ba? It might take like minutes or ilang seconds pa rin. Pwede ring seconds lang. Pero, magtatagal siya ng mga
ilang oras, minuto, o segundo bago mo maiayos ang sarili mo kasi kagigising mo pa lang. Okay, well, kaya mo ayusin yung sarili mo kahit paano sa oras na kagigising mo pa lang, pero still sa umaga na yun, since may gagawin ka, let's say, babiyahe ka o papasok ka sa trabaho, okay, then actually kahit pagdating mo sa trabaho, morning pa rin yun, okay, so pwedeng dun masira yung araw mo, okay, kaya dapat ready ka, okay, so kung sa ano nyo mismo, sa trabaho ninyo, doon ka pwedeng mabad trip, then dapat alam mo na kung anong gagawin mo pag pinagalitan ka ng boss mo, anong pwede mong isipin, anong pwede mong gawin, di ba, pwede magbulag-bulagan ka na lang, o kaya magbingi-bingihan ka na lang, o kaya pwedeng after nun ay makipagkita ka dun sa chicks mo, di ba? Ipabunganga mo, di ba? Yung pagkatapos, gaya na sabi ko kanina, after kang bungangaan ng boss mo, ipabunganga mo naman yung ano mo sa babae mo, di ba? Ganun yung isunod mo. Kaya, sabihin natin, after kanyang pagalitan, ibuhos mo yung asar mo o yung nararamdaman mo dun sa trabaho mo, di ba? Galingan mo. Baga, kung nasa sales ka, magbenta ka na marami yun. Doon mo ibuhos lahat yung ano mo, yung nararamdaman mong hindi maganda na naidulot ng boss mo. O kaya sabihin natin, bago kanya pagalitan, anong pwede mong gawin? Anong pwedeng pagkaabalahan mo para hindi mo mapansin yung o hindi mo masyadong iinda yung gagawin niyang hindi maganda sa iyo. Okay? So gawin mo lahat ng pwede mong gawin para hindi masira yung umaga mo. Okay? Kung nasira na, maghanap ka ng paraan para hindi pa rin masira yon. Kung di pa nasisira, then protektahan mo. Dahil again, yung oras na ito ay yung isa sa pinaka-importante na oras ng araw mo. Dahil sa oras na, masira yan. Pwede nang masira yung buong araw mo. Bagay na hindi maganda dahil again, mga G, tandaan nyo, life is short, napakabilis tumakbo ng oras. Okay? So, kung isang buong araw ang sasayangin mo, napakalaking butas o napakalaking napakalaking chunk ng buhay mo yung pwedeng mawala sa'yo nang dahil lang sa hinayaan mo na sirain ng mga tao o ng mga bagay o sitwasyon yung umaga mo. Okay? So, protect your morning. Okay? Alagaan mo yung umaga mo na iyan. Ako, pagka umaga, hindi muna ako nagbabasa ng mga messages, hindi muna ako, or actually, nagbabasa rin ako. Pero pagdating sa negosyo at alam kong may negative na pwedeng makita doon, ang asikaso ko na lang doon ay yung mga assistant ko, yung mga tao ko, o yung kung sino man na pwedeng gumawa nan para sa akin. Dahil inaalagaan ko nga yung utak ko. Ayaw ko na may pwedeng makita ako na hindi maganda sa umaga dahil napakarami kong importante na dapat gawin. So, kung makikita ko lang yun at pwedeng maka-apekto yun sa akin, well, kaya ko namang huwag pansinin. Okay? Kaya ko namang kontrolin yung emosyon ko, maging stoic sa isang bagay. Pero, alam niyo yun, para mag-effort pa ako dun, kung pwede namang iwasan ko na lang. Kasi nga, napaka-importante ng umaga ko. Dahil ngayong umaga ko na yun, ay pwedeng magdikta ng buong araw ko. Isipin nyo, kung masira ako sa umaga, then paano na yung mga video na gagawin ko para sa inyo? Stay!